Magandang araw mga kababayan. Nilaglag na ni Saldico si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Kaya hashtag ikulong si Marcos. Yan po yung sigaw ni Congressman Kiko Barsaga. At hindi po nagkamali itong si Congressman Kiko Barsaga sa kanyang mga expose patungkol po sa pagnanakaw di umano nitong si Bongbong Marcos, Martin Romualdez at ang kanilang ginawang utusan, mga kababayan natin na si Saldico. At hindi na po natin papatagalin dahil ngayong araw mga kababayan ay kumanta po itong si Saldico at sinabi na ang mastermind ay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Kaya pala biglang nagbago po yung naging desisyon nitong si Pinky Lacson. Ano ba yan? Biglang nagbago po itong decision ni Ping Lacson at hindi na po pinayagan na magsalita po itong si Saldico dahil ito, panoorin nyo mga kababayan, iba pala ang gustong ikanta ni Saldico at mukhang hindi susunod sa kanilang script, mga kababayan. Pasok Saldico. Or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. So ito na po mga kababayan po natin. May ebidensya at may pangalan. Nako, nakakatakot din itong sinabi ni Saldico, mga kababayan po natin, na parang tinatarget na pala siya ngayon, nagurgurin. Ngayon sabi niya, na sana wag mo na siyang magurgur. Kaya dapat protektahan po ng sambayan ng Pilipino ngayon itong si Saldico. Napansin natin, biglang pumayat po si Saldico, mga kababayan natin. Ito na nga po talaga yung karma na sinasabi po ni Vice President Sara. Mukhang welcome to Hawaii or welcome to Paway na talaga itong si Bongbong Marcos, mga kababayan. Bakit? Inakita naman po natin, at narinig naman po natin sa mga paunang sinabi po ni Saldico. Hindi pa tayo tapos. Marami pa yan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Tama. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Agoy, di ba mga kabayan natin? Yung sinasabi natin na talagang sadyang pinalis po itong si Saldico at talagang tinago po ito, hindi pinapabalik sa Pilipinas para hindi po makapagsalita. Martin Romualdez, ang susunod na po yung magtatago. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez. Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Wow. Noon naniniwala pa ako sa ito na mga kababayan natin talagang hindi siya pinapabalik kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy. Ang sakit yun ang sakit nun, Saldico. Ginawa kang panakipbutas, gawin kang poster boy, collateral damage para sa kanilang sariling kaligtasan at palabasin ng mga putang inang ito na sila po ay malinis, palabasin
na sila po ang gumawa, namuno ng investigation para sa flood control, para matukoy daw yung mastermind. Tapos ikaw yung ikakanta nila. Naku, napakasakit po yun. Kaya naintindihan din po namin, Saldico, ngayon, kung bakit napilitan ka ng magsalita. Pwede naman siya manahimik, di ba? Manahimik, magtago, dahil protektado siya. Pero palagay ko, mga kababayan natin, konsensya po ang pumukaw sa puso't kaisipan nitong si Saldico kung bakit ngayon siya ay nagsalita. Ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Iyan po mga kababayan po natin ang part 1. Abangan po natin ang part 2. So mukhang mahaba-habang bakbakan ito mga kababayan po natin. At itong nagmamalinis na si Secretary Pangandaman ng DBM, ito na, no? Timbog ka na rin, madam. Alam namin na ikaw ay kasabwat dito. Alam namin na ikaw ay kasama po. Dahil hindi po yan basta-basta marirelease yung pera kapag walang kinalaman ng DBM. And Bersamin, nako po mga kababayan po natin, talagang nakakagigil, nakakagalit na po talaga ang pinagagawa nila. Bersamin, ayan, no? Kukunwa-kunwari pa kayo, Bongbong Marcos, kukunwa-kunwari ka pa. Kaya pala si
saldi ko lang ang inyong ilalaglag at hindi nyo ilalaglag si Martin Romualdez. Kasi nga, kapag malaglag si Martin Romualdez, ilaglag ka rin. Kaya siguro, mga kababayan po natin, ito hinala ko lang ha, posibleng hinarang nitong si Pinky Lacson ang pagsasalita nitong si Saldico dahil ayaw nila na makita mismo sa live stream, mga kababayan, ang pagkakanta nitong si Saldico. Kaya tama lang po na lumabas kayong lahat. November 16, 17, and 18, ipakita po natin ang galit hagupit ng taong bayan, mga kababayan, na inapi ng gobyerno ni Marcos Jr. dahil sa matinding pagnanakaw sa mga taga Cebu, mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, na mga binaha tayo dahil sa pagnanakaw po nila. Insertion ng insertion, abay, gusto pa nilang lumaki ang kanilang budget kaysa budget ng Department of Education. Nakita nyo, ngayon nilabas po ng mga resibo itong si Saldico, and tingnan natin kung makita nyo po sa screen, mga kababayan natin, may mga nilabas po siya ng mga resibo. Okay, so basta, kung makita natin, anyway, nakapublish naman po yan sa iba't ibang website, mga kababayan po natin. Ang importante ay lumabas na po at nagsalita na po si Saldico. At kahit papano, ay talagang nilantad niya na lahat. So kung babawiin niya man ito, kasi ito kasi yung bago ngayon, mga kababayan natin, laban bawi, Pero kahit babawiin niya, may mga dokumento na po siyang pinakita, ito malinaw na po, Kitang-kita na po yung ilang mga dokumento na nagsasabi na totoo po yung kanyang mga insertion na nilabas. Alam niyo, nakikita ko naman dito yung magiging palusot ng palasyo. Sasabihin nila na iiayan. Diba? Sasabihin na naman yan, mga kababayan natin, nitong bueng-bueng na si Claire Castro, na EI po yun. Sinungaling yan, walang katotohanan, fake allegation lang yan. At ngayon, mga kababayan po natin, mukhang bumabalik na po yung kanilang pinagagawa. Kaya haway o paway ang mangyayari dito, mga kababayan natin. Lumabas na diba? At si Claire Castro mukhang mag-iimpake na. So, shout out kay Claire Castro. Mga kababayan, mukhang mag-iimpake na itong si Claire Castro pagkatapos mabulgar ito. Kaya dito natin malalaman kung ang mga Pilipino ay sadyang walang pakialam. Dito natin malalaman kung ang mga Pilipino ay galit na o tatanggapin na lang yung pagnanakaw na ito ni Bongbong Marcos. Malalaman natin yan 16, 17, and 18 dahil dapat tayo mga Pilipino ay sabay-sabay po nating isalba ang ating bansang Pilipinas na lubog na po sa korupsyon, tubig, kahirapan, utang, at pati mga foreign investors po ay umaatras na. Hindi na nga po matiis yung pupunta sa ating bansa dahil alam nila na napakakurap po at nasisira po yung pangalan natin. So bago tayo magpapatuloy, mga kababayan po natin, dahil marami pa nga tayong sasabihin, ito panoorin nyo yung naging sinabi ni Ping Lacson. Ito yung tansya ko, ito yung duda ko. Namataan siguro o baka nabasa ni Ping Lacson na baka ilaglag yung kanilang mga amo. Diba? Kaya siguro, wag na natin i-ano yan. Kasi baka iba yung sasabihin yan. Kasi kung naka-live stream ito, mga kababayan, kung nasa Senado ito, Blue Ribbon ito, putsang gala, malaking pasabog ito. Kung sa Senado ito, kung sa Zoom, sinabi ito nitong si Saldico, binasa niya mismo, matinding pasabog yan, baka i-shutdown nila yung kanilang live stream. Di ba? Pero nagtaka ka yung mga bayarang media, napilitan silang ilabas. Sa bagay, no choice na sila, no? Pakinggan natin si Ping Lacson, ang sinabi niya. Mr. Saldico was similarly invited to appear before this committee. However, his lawyer, Attorney Rui Alberto Rondain, replied that Mr. Co is unable to attend, citing that he is still overseas due to medical reasons. Let me state clearly that this committee takes strong exception to the statement made by Attorney Rondain. Specifically, his apprehension, and I quote, "I'm apprehensive that any statement he," referring to Mr. Saldico, "may give before the committee will, at best, preempt any defense he may set up.
Our invitation was directed to Mr. Ko himself, not to his lawyer. Suffice it to say that Article 1, speaking of jurisdiction, Section 2 of the Rules of the Blue Ribbon clearly states, and I quote, "The filing or pendency of any prosecution or criminal action." So yan na po mga kababayan po natin ha, nagsalita na po si Saldico and abangan po natin yung next na mangyayari. So nasa taong bayan na po yung pagdidesisyon dahil ito naman yung inaantay ng lahat na magsalita yung mga taong involved dito at patunayan no, na totoo yung sinasabi natin, yung hinala natin na talagang involved po dito si Marcos Jr., involved po dito si Martin Romualdez. At yung isa pa sa inaantay ko sa magiging part 2 po ng expose nitong si Saldico ay yung aminin niya yung patungkol sa malita. Di ba? So kung aminin niya na tama yung sinasabi ni Master Sergeant Cotisa, kasabay lalabas itong kanyang mga tauhan, ito po ay wala nang ligtas si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos sa maanomalyang flood control project na ito. So kahapon lang in-interview si Bongbong Marcos and mamaya ka na panoorin natin yung interview niya kahapon. No, nung tinanong siya na possible ba na maging state witness itong si Saldico, ito balikan natin. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending? An option for him to become a state witness. That option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then, pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Yun ang ano sa kanila. There is one series of questions that comes up in relation to your father's time, which is of course the question of corruption. So narinig niyo po mga kababayan po natin, no, possible daw na maging state witness si Saldico. Tatanggapin niya pa kaya mga kababayan po natin na maging witness si Saldico? Ngayon kinanta ni Saldico na siya na nga po ang mastermind mga kababayan po natin. And ito, papanood ko lang sa inyo yung mga reaction no ng ilan sa mga matatapang po na mga DDS vlogger. Ito, papakita ko sa inyo So tingnan nyo ngayon Boom. Okay. Nako po mga kababayan natin nagsalita na po si Saldico at nagbubunye yung mga taong nag-aantay na matagal na po na dapat magsalita itong si Saldico. At ang sinabi naman ni Attorney Jimmy Bondoc, at ito po dahil medyo malabo sa screen, basahin ko muna bago ko i-play yung part na yan na tinanong siya kung bakit hindi nakasuhan itong si Martin Romualdez. Okay, from Jimmy Bondoc, sabi ni Attorney Jimmy Bondoc, wag na natin hintayin ang part 2. Malinaw naman ang part 1. Yan po ang gagawin dapat ng lahat ng mga Pilipino. Bakit pa natin naantayin yung part 2 kung may okay na yung part 1? Ngunit, mas maganda pa rin kung kanyang patutuhanan yung mali-malitang mga bahag. At syempre, marami pa, ako naniniwala na marami pang ebidensya, mga kababayan po natin, na ilalabas itong si Saldico. And nakakatuwa, Claire Castro Si Claire Castro naman, mga kababayan po natin, ay tinag ni Chavit Singson. Di ba? Sinabi ni Claire Castro na sinungaling daw itong si Chavit Singson. O ito ngayon, Claire Castro, nakatag ka dito po kay Chavit Singson dahil sa pagkanta nitong si Martin Romualdez. Si Saldico. And siyempre kasama nga si Martin Romualdez. Kaya tingnan natin mga kababayan kung ano yung magiging sagot nitong napakakapal ng muka nitong si Claire Castro. Di ba? Ulitin ko lang sa mga statement ni Saldico. Sinabi niya pa dito, nagtataka ako kung bakit sinasabi ni PBBM na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat ng binawas at idinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humingi ng approval sa kanya, si Secretary Amina Pangandaman. Kaya sabit po dito mga kababayan si Pangandaman. Sabit dito si Pangandaman
sa mga pangyayaring ito. Kaya walang malinis. Walang malinis po sa gobyerno ni Marcos Jr. It's totally sindikato po yung nakaupo sa pwesto. So, kanina, umaga, no, nakita natin na may mga nagpo-post na palitan na daw po si Bersamin. Kasi si Bersamin ang nadawit dito kasama si Bersamin dahil siya nga po yung little president. Siya nga po yung nagsasalita, no? Imagine mo utos 100 billion. Grabe. Budget insertion. So, talaga kung sila nagutos ng mga budget insertion, ibig sabihin, talagang gusto nilang kamkamin ito. At alam nyo, yung mga mystery media sinasabi nating bayaran, di ba? Binabayaran sila ng gobyerno ni Marcos Sr. Mukha ngayon, mga kabayan po natin, kanya-kanya po silang baliktad. And narinig naman natin sa mga mystery media kung paano nila ngayong tanungin si Bongbong Marcos. Dati, takot sila. No, ngayon, wala na. Diretsahan na nilang tatanungin si Bongbong Marcos. Talagang ang mainstream media, no, nag-ano rin sila nakikiramdam. Although sabihin natin, tumatanggap sila ng bayad, pero tinitingnan din po nila kung ang sitwasyon ay tagilid na, no choice sila. O ngayon, binabanata nila. O lahat ngayon ng mga mainstream media, Manila Times, ABS-CBN, GMA, News 5, no, Newswatch, Bilyonaryo, lahat po sila ngayon, mga kababayan po natin, ay binalita itong nilabas ni Saldico. And of course, yung mga resibo. Yan o. So, napakaraming resibo at hindi kayo mahirapan maghanap yan dahil lahat po yan ay nakakalat po sa social media. May resibo si Saldico sa budget insertion ni President Marcos Jr. Former Bicol Representative Saldico shared another social media post showing full list of the budget insertion allegedly ordered by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for 2025 amounting to almost 100 billion. And 2025 pa lang ito. 23, 24 pa. So baka 25, 26 mayroon pa siyang inutos dyan na pinasimplihan lang po nila. So dito mo makikita, mga kababayan po natin, na talagang, no, grabe talaga kapag magnanakaw itong pamilya na ito, mga kababayan po natin. Tama talaga si BP Sara. Yes. Hindi po nagkamali si BP Sara. Tama po si BP Sara, mga kababayan po natin. Tama si BP Sara. Na dalawa lang yung may hawak ng budget, Martin Romualdez and Saldico. Pero ang hindi lang na-mention ni BP Sara, na utos ni Bongbong Marcos. Sinabi ni BP Sara, na ikulong mo ng sarili mo dahil sa napakalaking pagkukulang mo. Hindi pala pagkukulang Napakalaki pala yung kanyang gustong nakawin. Nabi ni BP Sara, ikulong mo ng sarili mo. So pwede na ikulong ni Bongbong Marcos ang kanyang sarili ngayon, mga kababayan. Dahil napakalaki po, 100 billion ang kanyang insertion. Ayan, mukhang mananalo pa rin, Mukhang mananalo po sa pustahan. Itong si Congressman Kiko Barsaga, di ba? Sinabi ni Kiko Barsaga, dalawa lang yan. Kung hindi siya makukulong or ipapagurgor, ipapakulong niya si Bongbong Marcos. And imagine mo, nandyan na po yung mga ebidensya. Ang tao pa ang kanilang i-challenge na kung may ebidensya kayo laban kay Martin Romualdez, ilabas nyo. Butang ina sila nag-iimbestiga, tao yung hahamunin nila. Tapos si Martin Romualdez hindi kayang kasuhan. I don't think so because the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. With the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So again, we don't file cases for optics. So, yung mukha na ito ni Bongbong Marcos, grabe pala yung kampanya nung gumawa na siya ng press conference na ito. Grabe na pala yung kanyang paghahanda. Grabe na pala yung kanyang preparation. Dahil alam niya pala na anytime soon ay lalabas yung katotohanan at ng kanyang involvement. At lalabas po itong si Saldico. Diba? So, ito na, lumabas. So, ano pang masasabi ng ating mga pulis kasundaluhan dito? Diba? Ano pang masasabi nila dito, mga kabayan po natin? Kanina tinanong si Browner kung may
mga sundalong nag-encourage sa kanya o mga retiradong sundalo na sumama po sa malawakang kilos protesta. So nilinaw ni Browner na wala pong kumakausap sa kanya na mga sundalo, mga retirado, sana ng mga retirado para sumama sa rally. Pero alam niyo, hindi na kailangan po na sumama po sila Kasi syempre bawal sa kanila. Pero nakita naman po nila. Ahayaan na lang po ba nila bilang mga otoridad, pulis, sundalo, yung pagnanakaw na ginagawa po ng ating presidente? So tama yan, dapat maging independent po sila. Dapat yung serbisyo nila ay sa taong bayan. And sa gaganaping rally, sana wag sila pumayag. Dapat magiging magiging maayos po silang tagapagbantay ng taong bayan. Wag silang pumayag na kung sino man ang gagawa ng gulo para may dahilan na magdeklara ng martial law itong si Bongbong Marcos o magla-lockdown. Kasi sa trades na yan, hindi may iwasan na may pupunta talaga na manggugulo. Kaya 16, 17, and 18, sabay-sabay nating isigaw ang Marcos resign. Maawa na po siya, diba? Sa kanyang sarili. Imagine mo, lahat ngayon na nagsasalita kasama si Manong Chavez, tinatag po nila sa destabilization. Gamit ang isang laos na at walang bilang, walang selfie na si Ramon Tulfo, diba? Kaya tama yung nabasa ko dito. Isalba ang bayan, sumama sa Maisog Marcha sa Kalayaan, Top Calaw, Tongong Lunita, 1 PM November 16 bilang suporta sa Iglesia ni Cristo Peace Rally. So, ayan, sa mga gustong sumama sa marcha, maikli lang yan, siguro mga 20 minutes na marcha lang yan, papunta from Top Calaw, papuntang Lunita with Maisog. So, sumama po kayo mga kababayan natin. Lalong-lalo na po sa nilabas ni Saldico. So, ano pa yung lusot nila dito? Ano pa yung alibay na gagawin nitong si Claire Castro? Ano pang alibay na gagawin ni Bersamin, no, ni Poying Remulla? Ano pang alibay na gagawin ni John Vic Remulla at ng kanyang kaalyado? Ngayon, dinidinig po ang budget. So, nakita natin, mga kababayan po natin, napakalaki na naman ang budget, 6.7. So, palagay nyo kung hindi ito na bulgar, wala na naman silang nanakawin dyan. Palagay nyo, bibigyan nila ngayon ng mas malaking budget ang Department of Education kung walang na bulgar dito. Kaya pasalamat po tayo kay Atty. Vic, no? Siyempre, unang-una kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong, Atty. Vic, sa mga Maisog, si Congressman Ongab, na talagang nag-expose ng maanumalyang corruption na ito. And sa pagtuloy ng pakikipaglaban ng lahat na Maisog, patuloy na ng pakikipaglaban nitong si Barsaga, yung mga retiradong sundalo, yung PDP, tayo po na mga hindi talaga tumitigil. So, kailangan talaga na magkaisa na pong lahat sa panahong ito. Kasi, kung hindi yan, kung nandyan pa rin si Marcos, kung hindi siya mag-resign, palagay ko, lulubog tayo ng lulubog. Wala nang investors na tumutulong Wala na pong investors na nakikiisa. Anyway, puntahan natin ang magandang sinabi po. Ayan, ang ating idol. Ito. Kilala nyo ito? Ayan. Biglang nagpakita si President BBM. 2 days na lang, meron na tong malaking rally at sinasabi nila magkakaroon ulit ng People Power. Nako. Baka matanggal daw si BBM sana dito, idol. Si Big Daddy, ayaw niyang mag-aya sa kanyang daddy. Nako po, buti naman nagsalita ng national issue ngayon, mga kabayan po natin, si Atty. Respicio. Nakakamiss din yung boses nito magsalita, mga kabayan natin. Feeling ko, itong si BBM, ngayon lang nagpakita yan kasi ayaw niyang matanggal sa big rally ng November 16, 17, 18. Pero, so, sana sumama po si Atty. Respicio. Ang tanong, maganda ba yung performance niya o hindi? Dapat hindi. ba siyang tanggalin o hindi? Kung titignan natin, pwede natin i-analyze yung position niya. Parang isang chief executive officer ng isang kumpanya. O kaya kung isa ka namang farmer, parang siya yung caretaker ng farmer mo. Kasi ayon sa konstitusyon, ang executive function solely nasa isang tao lang yan, ang presidente ng Pilipinas. Ngayon, kapag merong malawakang korupsyon at pagnanakaw sa kumpanya mo, may malawakang pagnanakaw sa farm mo, tatanggalin mo ba yung chief executive officer mo? Tatanggalin mo ba yung caretaker mo o hindi? Ayun. Yun ang tanong kay BBM.
Kasi inamin na lahat ni BBM, lahat may kasalanan under the executive department, DPWH, contractor. Pero hindi niya alam na ang executive siya. Lahat sinisi niya except himself. Hindi niya alam na ang sole responsibility ay nasa sarili niya. Agoy, mga kababayan po natin, no? E paano pa? Kung ginawa po ni Atty. Respicio ang video ito, kung napanood niya pa yung expose ni Saldico, malamang hindi niya pa napanood yung expose ni Saldico habang gumagawa siya ng analysis niya dito, mga kababayan. Sige, tuloy natin. Ganda yung sinasabi po ni Atty. Respicio. Kumbaga, kung isa itong executive, hindi niya marunong mag-take ng responsibility. Kung ang isang tao hindi marunong mag-take ng responsibility, huwag kang umasa na magiging honest siya at isasaayos niya ang kanyang trabaho. Tama. Habang siya ay nakaupo dyan sa pwesto na yan. Ang sabi niya, ang palusot ni Idol, huwag kasi kayong magmadali. Kasi gusto natin i-make sure na Huwag kayong magmadali kasi ililiquidate pa namin. Ganun ba yun? Huwag muna kayong madali kasi ililiquidate pa namin si Saldico. Ganun po ba yun? O papatahimikin pa namin yung mga witnesses. Diba? So kung napatahimik nila si Master Sergeant Cotisa, hindi nila napasipot, no? Natago nila o tinakot nila yung pamilya, ito ngayon si Saldico. At palagay ko wala pong pamilya ni Saldico dito eh. Kaya hindi siya takot na baka maipit yung kanyang pamilya. Dahil sa daming yaman din ni Saldico ha, sa dami niyang yaman, sigurado, nandyan na po sa mga pamilya niyan. And which is yung nabasa ko, na walang pananagutan ang pamilya sa pagnanakaw. Pamilya ni Saldico walang pananagutan sapagkat siya lang yung nagnakaw, hindi kasama yung kanyang pamilya. So malamang nandyan na po yung yaman. Siyempre wala na po sila sa Pilipinas. convict itong mga tao na to. Idol, habang pinapatagal mo, tumatakas na lahat ng mga mastermind. Lahat wala na nga si Bunuan. ng mga pasimuno ng kalokohan na ito nasa ibang bansa na. Sabi mo merong 20,000 reports na nasa iyo. Given na kapag in-inspect mo yung mga yan, substandard kagad at ghost project kagad, meron ka na kagad prima facie evidence laban sa kanila. Isampa mo na lang yung kaso, huwag ka nang maghintay pa ng napakatagal. Anong hinihintay mo? Nasa sayo na lahat ng papeles, nasa sayo na lahat ng access, nasa sayo lahat ng tao, utusan mo lang sila at gumalaw sila bukas na bukas din, pwedeng sampahan ng kaso yan, utusan mo yung DFA, na-cancel na lahat ng passport nila, utusan mo na isampa agad yung kaso, hold departure order. Kung gugustuhin ni President Bongbong Marcos na isaayos ang problema ito, bukas na bukas din magagawa niya. Pero 3 months na. And then gusto niyang i-allay yung worries ng tao over the weekend. Gusto ng tao na gusto siyang paalisin. Tapos gusto niyang hindi mangyari yon. Hello sir, sablay ka na. All the while, sablay pa rin yung pag-patch mo ng problema. Hindi kami masyadong naniniwala sa'yo. Ngayon, Yun, mga kabayan natin. Sablay na at totoo po yan, Atty. Respicio. Hindi na po naniniwala ang taong bayan dito po sa mga pautot nitong si Bongbong Marcos. Kaya sumama na po yung lahat, makiisa na po tayo at isigaw natin ang Marcos resign. Nagkalaglaga na, umamin na. So ano pa hinantay ng taong bayan? Kasi kung mayroong magsasalita, mayroong kakanta, magtuturo kung sino ang kanyang mga boss, ay ang taong inutusan para sa matitinding pagnanakaw sa kaba ng bayan. Yun po ang tama, mga kabayan natin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Palike naman. God bless, mga kabayan.